sa patungkol po sa tithes and offering, So, yun po, tithes and offering. Wow. Ayan. Kung iisipin po natin yung tithes and offering, nung una kong pagdalo po, tithes and offering, ito po yung ginagawan ko ng paraan na kung paano ako umiwas. Amen. May CR dyan, tatakbuhan ko para makaiwas sa tithes and offering, So, meron po akong ibibigay po sa inyo na isang idea, na kung bakit yung tithes and offering is talagang napakaano po sa atin, Tithes and offering na naman, pagbibigay na naman, So, meron po tayong complaint sa ating sarili na masabi po natin na ito na nga lang yung matitira sa atin, subalit kailangan pa nating magbigay para sa Panginoon, So, may bibigay po akong idea po sa inyo na para itong tithes and offering ay hindi nyo na iiwasan, hindi nyo kakatatakutan, At talagang masasabik na kayo dito, So, pagka narinig po, dumalo po kayo sa mga gawain ganito, isa po rito yung tithes and offering, at kapag tithes and offering, ito po yung bababa, parang maano po natin yung ating sarili, Pero sabihin po natin, tithes and offering na naman, kailangan ko na naman maglabas, Pera-pera na naman to, pera-pera yung usapan. Pero sinasabi ko po sa inyo, na kapag idineklara nyo sa sarili nyo, tithes and offering ay isang pagpapala sa buhay mo, ito yung mamimiss mo sa isang gawaing katulad po nito. Hindi mo na kailangan na umiwas, hindi mo na kailangan na mag-CR pa dahil tithes and offering na, dahil alam mo na ang tithes and offering ay isa ng pagpapala. Amen? Tithes and offering ay isang daan na kung paano ka pinagpala ng Diyos, at ganun mo din po ibabalik yung tithes and offering, yung para sa Panginoon. Sabi nga po dun sa kanta, yung kanta ka, I offer, oh Lord, I offer, ring. So, kung isipin po natin, kumbaga yung offering pala is hindi lang pera-pera. Amen? Hindi lang yung pananalapi mo, yung kailangan. So, ang kailangan din po pala sa offering na gagawin mo is yung oras sarili mo. Amen? So, kung halimbawa, sa katulad po natin, may isang araw po tayong day off. So, kung sa pamamagitan, kung sa trabaho nga, magdideklara yung boss natin, dideklara yung engineer natin na kailangan 7 a.m. na sa site ka na. So ang aga mo mag-ready para hindi ka malate. Natatakot ka sa engineer mo, natatakot ka sa amo mo na baka kakaltasan ka ng sweldo, malilate ka lang. Pero kung iisipin po natin doon sa kanta, yung i-offering mo yung sarili mo na Friday ngayon, kailangan maaga ako sa gawain ng Panginoon. Pero subalit, ang nangyayari po, literal, sa atin, kahit ako naman noon pagka sinabihan ako na 9 a.m., minsan umaabot pa ako ng 10. Papaantay pa ako. Bakit? Pero kung sa oras ng trabaho, alas 7, alas 5, nandun ka na sa site. Pero kung sa gawain ng Panginoon, sa para magpuri ka, mag-worship ka para sa Panginoon, ikaw pa yung napaka-late. Di ba? So napakano po nung binigay po sa ating kanta, na Lord ay offering yung sarili mo lang, Kung yung sarili mo lang, yung i-offer mo kay Lord ay isang malaking bagay na. Amen? So hindi po ito sa pamamagitan ng pananalapi, Dahil kung sa pananalapi na lang, naku po, daming sasablay. Makikita mo na lang yung pera mo, Pang-allowance ko na lang to, good for 1 month. Tapos kung magbibigay pa ako sa panambahan, yung allowance ko kaya, aabot pa kaya ng 1 month. Pero kung nandito ka sa gawain na ito, nag-aano yung isip mo na hindi, yung allowance mo is mababawasan na dahil nagbigay ka kay Lord. Paglabas mo rito sa panambahan na to, magkakaroon ka ng idea na yung Lord, isusupply niya lahat ng needs mo. Amen? So, lahat ng needs mo, bakit ka mag-aalala ng kakainin mo bukas, di ba?
Sabi sa Bible, ba't mo alalahanin yung kakainin mo bukas? Kung yung mga ibon niya, hindi sila nagtatanim Hindi sila nag-ahasik ng kanilang, pero nabubuhay pa rin sila. Patuloy silang binibigyan ng buhay ng Lord. Ano ba yung higit na mas kailangan mo? Yung salapi mo o yung buhay mo? Amen? So yun yung sinasabi na God give. Ibibigay niya lahat ng iyong needs sapagkat binigay niya yung buhay mo Kalakasan mo, isa na doon, yung kalakasan mo, yung karunungan mo sa trabaho. Di ba? Ang pamamaraan na ito na kung minsan hindi natin iniisip na ito ay galing sa kay Lord, Minsan iniisip natin na kalakasan ko to, katalinuhan ko to, So hindi po natin na ina-acknowledge na yung lahat po nung nasa atin isa mula kay Lord. Amen. So dito po sa sinasabi sa Biblia, na yung ang pagbibigay, pagbibigay hindi lang basta na magbibigay ka, Dahil kung iisipin po natin ay yung isang balong babae na 2 coins na lang ang meron siya. Subalit buong puso niya pa rin ibinigay para sa Panginoon. Ano po yung sabi ng Panginoon sa kanya? Tinawag niya yung mga tagasunod ng Panginoon. Sabi, tinitignan niyo yung babaeng yun, yung balo. Sa lahat ng mga nagbigay, siya yung may pinakamalaking naibigay sapagkat siya yung walang-wala na, 2 coins na lang ang meron sa kanya, subalit ibinigay niya pa rin para sa Panginoon. Amen? So kung paano siya pinagpala, kung paano po siya sinupply ni Lord yung lahat ng mga pangangailangan niya, kalakasan niya pa lang po, Hindi siya nagutom nung time na yon. Hindi siya nakaranas ng sakripisyo sa buhay na yun dahil alam niya may Diyos siyang magbibigay para sa kanya. Amen? So dito po, sabi po sa Biblia, 2 Corinto 9 verse 7. Sa Tagalog po, ESND version po. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-atubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos. Mahal pala ng Diyos yun, hindi pala mahalaga. Mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So bakit niya sinasabing mahal ng Diyos yung nagbibigay ng kagalakan? So kung iisipin po natin, nilikha ka ni Lord, isa kang generous na tao. Inilikha ka niya na cheerful giver. So dapat kung magbibigay ka para sa Panginoon, na andun po yung puso mo at yung galak at yung pasya mo para sa Panginoon. Sapagkat kung magbibigay ka na may pagdadalawang isip, pag-aalinlangan sa iyong sarili, huwag nyo na lang pong ituloy. Kasi dito po, sa pamamaraan pong to, magkakasala po kayo. Amen. So kung isipin po natin, yung may mga pamilya sa atin, utusan mo yung anak mo, tapos biglang magdadabog, bigla kang hindi susundin yung utos mo. Napakasakit sa iyo, talagang manggigigil ka sa anak mo na parang gusto mo na siyang dagukan para matuto. So dito po, sa pamamaraan po na ito, yung pagbibigay po natin sa Panginoon is dapat po na andun po yung puso natin, kagalakan po natin para sa Panginoon, sapagkat yung ibibigay po natin para sa Panginoon ay isa po itong banal. Dahil dito po ginagamit sa bahay panambahan. Amen. So, yun po, at nawa po yung mensahe meron tayong matutunan. So, inanyayahan ko po yung bawat isa na kung magbigay po ng ayon lamang sa pasya ng inyong puso. Amen.